the great country of Japan will give this great Inoue to the city of Las Vegas for one fight this spring. So thank you all. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Ganito kasi ang plano ng mga promoter kay Naoya Inoue. Dahil 2 beses na itong na-cancel ang laban ni Sam Goodman kay Naoya Inoue ay tiyak na malaking pagkakataon at panghihinayang ang nadarama ni Sam Goodman dahil wala na siyang pag-asa pang makalaban si Naoya Inoue. In short, wala na as in wala na. Ang next na itatapat kay Naoya Inoue ay 2, ito ay si Alan Picasso Romero at si Muradjan Ahmadali. Gaya nga ng sinabi ni Bob Arum na may isang laban na magaganap sa bansang Amerika, wala pa naman itong final announcement na si Picasso ang itatapat kay Naoya Inoue pero matunog na ang pangalan Picasso vs Inoue. At ang isa pa niyang makakalaban ay si Muradjan Ahmadali na gaganapin naman sa bansang Saudi Arabia. Kaya sa next fight ni Naoya Inoue ay hindi peren kasali itong pambato ng bansang Pilipinas na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, ngunit pwede peren yan mabago as long as wala pang final contract signing na magaganap. Pagkatapos naman ng 2 laban ni Naoya Inoue ay aakyat na ito sa 126 pounds at mababakanti na ang lahat ng kanyang titulo, na paglalabanan naman ni top 2 and top 1 contender na si Sam Goodman at Carl James Martin. At dahil rank number 6 naman itong si John Riel Casimero ay may pag-asa din ito na makalaban si Sam Goodman at Carl James Martin. Kaya kapag umakyat na si Naoya Inoue ay may pag-asa na itong si John Riel Casimero na tugisin ang lahat ng mga top contender para makuha lahat ng titulo at maging kampyon ng Super Bantamweight Division. Ganun lang kasimple. Dagdag pa sa ating mga balita. Bob Arum kinonfirma na may 3 kasunduan na laban kay Turki Alalshek. Ito ating pakinggan ang naging interview kay Bob Arum. Come to us and they've talked about making a 3-fight deal with Teofimo, which we like very much. And now the ball's in Teofimo's court to get his approval. But the Saudis stepped up to the plate as far as Top Rank is concerned, we're pleased with the offer and the... Ayon sa karamihan lalong-lalo na ang mga boxing fans na bakit todo iwas daw itong si Naoya Inoue makalaban si John Riel Casimero. Nararapat ba talaga na labanan ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero? Or wala silang magandang dahilan o mapapala kapag pinatulan nila si John Riel Casimero? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Si Naoya Inoue ay kasalukuyang may hawak na 4 na titulo sa iba't ibang division sa Super Bantamweight. Ito ay ang WBC, WBA, IBF at WBO at sa bawat sanctioning bodies ay may kanya-kanyang mandatory challenger na pwede itapat sa kampyon sa bawat sanctioning bodies ay ang rank number 1 ang dapat makalaban ng isang kampyon. Unahin natin ang WBC, ang number 1 contender para sa WBC ay si Luis Nery. Nakamakailan lang ay nagharap na sila ni Naoya Inoue kung saan tinalo siya ni Naoya Inoue. Kung sakali naman na magkaroon ng problema ang number 1 challenger sa anumang 4 na major sanctioning bodies ay pwedeng pumili ang kampyon na kanyang makakalaban, sa alinmang nakahanay sa rank. Dito pa lang ay pwede nang piliin ni Naoya Inoue si Cuadro Alas John Riel Casimero kung kanyang gugustuhin, dahil nakahanay si John Riel Casimero sa pang-8 bilang. Punta naman tayo sa WBA, ang unang nakahanay dito ay si Muradjan Ahmadali, at kung may hindi inaasahan na problema man ang top 1 challenger na hindi siya makakalaban ay pwede rin si Naoya Inoue pumili alinman sa nakahanay na top 2 hanggang top 15 contenders, ngunit si John Riel Casimero ay wala sa top 15 ng WBA, kaya hindi siya pwedeng itapat kay Naoya Inoue. Sunod ay ang IBF at WBO na kung saan ang number 1 contender nito ay si Sam Goodman. Ngunit kung sakaling umatras si Sam Goodman sa kanilang laban ay pwede muling pumili si Naoya Inoue alinman sa top 2 hanggang top 15 contender. Kaya kung umatras man si Sam Goodman sa laban nila ni Naoya Inoue ay pwedeng piliin ni Naoya Inoue si John Riel Casimero kung gugustuhin niya dahil nasa top 6 sa WBO itong si John Riel Casimero. Ganun pa man ay si Naoya Inoue na kung gusto ba niya makalaban si John Riel Casimero depende na yun sa kanyang pagpapasya. Maaari naman na hindi or maaari din naman na oo, maliban na lang kung wala na talaga siyang maiiwasan, dahil kapag napanalunan ni John Riel Casimero ang world title eliminator,
para sa WBO at IBF ay panigurado na wala nang pwedeng iwasan pa si Naoya Inoue kundi ang harapin itong si John Riel Casimero. Sa WBO, ay pwedeng maglaban dito si Carl James Martin or Marlon Tapalis kontra John Riel Casimero. Sa WBO naman pwedeng makalaban ni John Riel Casimero alinman sa top 2 contender na si Luis Neri at top 3 contender na si TJ Doheny. Kailangan harapin ni Naoya Inoue sa ayaw niya at sa gusto itong mga top contender dahil kung hindi ay maari na siyang tanggalan ng titulo. Kaya kailangan makasungkit ni John Riel Casimero ng malaking laban na maipanalo niya para maging top 1 contender, para hindi na makaiwas itong tinaguriang The Japanese Monster na harapin si Cuadro Alas Angas ng Pinas. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.